Anong ginagawa? Gumagawa po ako ng kandila. Anong nangyari sa kandila nyo? Bakit hindi tuwid at balo-balok po? Ano po siya, ma'am? Itatawid pa po namin kasi medyo basa pa po siya. Gumagawa kayo ng kandila. Opo. So paano po gagawin? Ayan po, tinutunaw po namin yung mga tira-tira. Tira-tira, saan po galing? Sa Campo Santo, binibili po namin. Tapos, pagkatapos ng binili, itutunaw namin sa isang lata. Opo, tapos? Isasapit ko po dito. Tapos, ganito na po siya magagawa. Ganito na po siya style. Ulitin yung nga tumaba. Iangat, hindi po siya tumapa. Oh, ganito. Kailangan talaga patabain. Opo. O alam mo na kuya, kailangan pinapataba ha. Huwag kuluntoy ha. Ito lang ang asawa ko, dyan lang po. Ilan ang anak mo kuya? Pito. Nine po. Ha? Pitura. 9. Nine. Nakalimutan mo. Ikaw talagang po. Ikaw yung tagagawa, ikaw yung nakalimutan. Ilan anak niyo po? Nine. Si tatay, anong pangalan niyo po tatay? GC de la Cruz. JC De la Cruz. De La Cruz. Ilang taon na po kayo tatay JC? Mag 33 sa isang December 10. Ano? 7. 33 ka na? Matanda pa ako sa'yo. Hmm. 42 daw. Naku, nakakalimutan yung anak ni kuya. Pati edad niya nakakalimutan na din. 42 years old na kayo. So anong trabaho ni tatay JC? Sa cemetery. Anong ginagawa niyo doon? Yung nag-aalaga ng patay. Ano? Nag-ano? Nag-aalaga. Nag-aalaga? Oh, Paano yung- yung alagaan niyo? Ipatay na sila. Yung puntod. Halimbawa, tagalinis ng puntod. Ayun, tagabuhay ng mga patay. Tinatayo nyo. So, naglilinis kayo. So, talagang lahat ng mga puntod dyan, kayo ang naglilinis. So, mahal-mahal ang bayad, no? Medyo mahal-mahal ang bayad. Magkano naman? 150 ang isang buwan. Maraming puntod, 150 isang buwan. Oo. Per puntod ba yun? Oo. Or Per pangkalahatan na? Per puntod, ang alala ko dyan, gig ng 500. Ang alaga yung puntod, 500. 500 na puntod. So, 150 lang ang bayad. Sa isang lapida po, ma'am. Kunwari, ito, lapida po ito. Oh, May malinis mo po siya. Tapos, isang 150 ang isang buwan. Hindi lang po ang isang lapid ang inaalaga niya. Marami po. kundi magkano sa kanya? Magkano sa isang buwan ang kinikita Ang niya? kinikita niya po, 1,500 po sa isang buwan. Ilang lapid lang po. Pero kung hindi rin po sila nagbayad, wala rin po. Wala rin kami kita. Oh, pag nagbayad, okay. Pag walang bayad, wala din. Ayan po mga kabayan, ito manipis yung ano ha. So ginagay, manipis pa po. Kailangan pinapataba. Opo. Ganito. So ayan, manipis. So kailangan iluglog pa siya uli. Pag niloblog mo na siya, sasabit mo na doon para tigas konti. Tapos may ibabalik. Opo, babalik lang po. So ayan po, ganito po ang proseso sa paggawa. Ayan, ilulublog natin siya ng dahan-dahan. Ayan. And then ilang minuto po nanay bago iangat? Iangat niya na po, ma'am. Ay, iangat po na. Opo. So Madali ayan, pag angat natin, medyo tumaba na siya ng kunti. And then pag nagdikit-dikit na, ihiwalay mo lang siya. Opo. Tapos, mga patuyuin. Ayan, patutuyuin siya. Ayan, hanggat magiging ganito kataba. Opo. Ayan, ulit-ulitin mo lang siya, patuyo, lublob, patuyo, lublob, hanggat ganito. Bali ito, ang nangyayari bago maging ganito mga kabayan, ito yung mga sobra-sobra dyan sa sementeryo. Tulad nung nakaraan, nagdaan yung undas. No, so marami talaga mga sobra-sobra dyan. Yung mga tapon-tapon dyan. Kasi yung iba namamatay na, yung mga lusaw, talagang tinatanggal nila. And then ito yon kinuha nila. So ito na yung nagiging recycle niya, no, tinunaw uli, tapos ito na ang nangyari. Pwedeng ibenta. So magkano per piece? Magkano isa nito, Tata JC? 310. Wow! Dahil sa pulot-pulot lang mga kabayan, napakasipag nila sa tiyaga lang. Dahil sa mga sobra-sobra ng kandila, kikita ka 3 piraso, 10 piso. So malaki-laki po yung mga kababayan pag makarami ka. Lalo na sa araw ng undas dahil puntahan talaga ng mga kaanak ng mga namatayan. Talagang madami po yan. Kaya lang, hindi lang po sila mga kabayan ang nangunguha. Marami. Kumbaga, unahan, sipagan, at
padamihan ng kuha. Kaya makakatsamba ka talaga pag masipag ka manguha doon. Tama, nanay? Anong pangalan ni nanay? Kati po. Ha? Kati rin po. Catherine. So, ito na po yung nanay. So, katulad nito mga kabayan, nakarami na po sila. Oh, di ba? Hindi lang 1,000 ang kikitain nila ito mga kababayan, kundi higit pa pag sa oras na ganitong undas na marami po talaga. And then yung iba po mga kababayan, sabi ni nanay, binibili po nila. Siguro binibili nila yung mga malalaki pa Mga bata or daw. kinikilo sa mga bata. Kasi yung mga bata marami, no, naghahanap din, marami mga bata sa cemetery, sa loob ng cemetery, naghahanap din ng paraan kung paano sila kikita. So tulad nito, pag mga bata ang manguha, ibibenta sa kanila, bibilhin, and then syempre ito gagawin nila. So ayan po, siyam ang anak, no? Sabi ko nga, basta nanganak ka ng marami, pag gusto mo maraming anak, basta magiging masipag ka lang, gawin mo lahat para hindi magutom yung pamilya mo. Hala, sige, sa abot ng iyong kakayanin. Pero sasiguraduhin natin na pag nanganak tayo na hindi magugutuman yung mga bata kasi magiging kawawa. Pero mas maganda pa rin yung mga kabayan, pag marunong tayo magtipid, gumawa ng mga anak, may bibigyan natin ng magandang kinabukasan. Yun lang yung advantage sa disadvantage. Pero kung talaga hindi mapigilan at talagang medyo mataba-taba at kailangan mo makasampo, sabi ni Tatay JC, kundi doble kayod ka para yung mga bata mapag-aral, hindi lang mapag-aral, mapagbigyan natin ng magandang kinabukasan na hindi matulad pagdating ng araw na ganito din po yung buhay nila kung anong buhay natin. Tama, Nanay Kati? Opo. Gusto nyo ba, Nanay Kati, na lahat ng anak nyo magiging ganito din po ang buhay? Ayoko po, gusto ko makatapos sila sa pag-aaral. Yun. Yun ang number one. Kahit nahihirapan ako sa pagtatrabaho, basta makatapos sila sa pag-aaral. So, ibig sabihin, Ginagawa ko lahat. ayaw yung maranasan yung buhay nyo ngayon sa mga anak mo. Oo, ayaw ko. Lalo sa tindero. Hindi naman ako nagtitindang. O bakit naiyak kayo? Ay, di ko lang po gawain ito eh. Noon po eh, sa buong buhay ko, ngayon lang ako gumawa ng kandila noong nakapag-asawa ko dito. Kumbaga, ginawa mo ang lahat para sa mga Oo, anak. sa mga anak ko. Niya dapat sila, kung na ano nila, kung paano magtrabaho, lalo sa kung paano maghirap ang pamilya nila, dapat yung mga dapat ang gagawin. Pinag-aaral ko sila, tumpasan nila, kahit hindi nila bigyan, basta makatapos lang sila. Yun ang nanay. So sabi ni nanay, Anong hirap ko, basta magawa kung paraan makatapos lang sila, okay na sa akin. tama. So yun yung mga kabayan sinasabi ko, yung mga anak natin, hindi yan investment, no? Obligasyon natin, no, na magbigay ng magandang kinabukasan, pakainin, bihisan, paaralin, no, na magiging maganda yung kinabukasan nila. Pagdating ng panahon na magiging maganda yung buhay nila, nasa kanila na yung mga kabayan. Kung lahat ng sakripisyo ng mga magulang ay palitan nila ng kagandahang Nasa sa loob, kanila po. no, nasa kanila po yon. Pero yung paaralin natin yung mga anak natin and then parang aasa tayo o gawin natin silang investment, hindi po, no? Kasi nasa anak na po yan, alam naman ng mga anak natin kung ano yung sakripisyo na ginagawa ng mga magulang nila, kaya bahala na sila kung anong igante, no, doon sa sakripisyo na ginagawa doon sa mga anak nila. Kaya tama yung sinabi ni nanay, bahala na sila, basta ako gagawin ko lahat, paaralin ko sila lahat, gusto kong pilitin ko at gusto kong maging maganda yung buhay nila. Bahala na sa magbigay sa akin o hindi. Ang importante, naging okay yung buhay nila. Tama po yon. So, Nanay Kati, paano po, saan nyo po yan natutunan yung pagganyan? Yung auntie niya po, gumagawa. Hindi po ganito eh. Mano-mano po talaga ma. Sa sobrang tiyaga ko maghanap ng trabaho para, siyempre may anak akong una. Siyempre wala naman maasahan yung anak ko. Hindi gagawin ko karapat dapat maging ina sa kanya na mapakain ko. Tama. Di ginawa ko kung anong trabaho. Kahit sa kampusan to, nagpapalin ako para mapakain ko lang siya. Di hanggang natutunan ko po itong ganito. Hanggang natutunan ko naglinis sa kampusan to. Pero nakikita ko na mga side ko, mga pamilya ko, sabi nila, ang itim-itim mo, hindi kita anak. Kasi nga, hindi kita, parang Pero kinahihiya kayo, parang gano'n. hindi naman po nakakaya kasi dati puti ako tapos hindi ganitong mukha ko. Parang nagulat lang sila Oo, nagulat na lang. nagiging ganyan yung itsura nyo. Oo.
Kasi Nagiging ganyan yung buhay nyo. Kasi totally, kaya nila akong buhayin kahit may anak ako. Ay ayaw ko naman, syempre hindi na pocket may Aasa. pamilya. Oo, ayaw ko naman umasa sa pamilya ko. Tama, Habang malakas ako, hindi pwedeng umasa ako Na sa kaya nyo pamilya. magandang Oo. buhay gagawin nyo. Oo, So anong trabaho ni Tatay Jesse? Diyan lang po. sa Sabi nyo kanina, naghuhukay Oo, ng nag-uhukay ng ano, Patay? Patay po. Oo. patay na, nalibing na hukayin pa Hindi uli. po sir, parang nagtatabon po siya ng patay. Siyang parang caretaker. Ay, Halimbawa, may Namatay. ililibing. Oo, may siyang, ililibing. siyang nagpupukot sa Siya ang kaban. naghuhukay, siya Tapos din ang maglilibing. Oo, ganun po siya. Tapos siya rin po nagtitika sa sa kampusan po. Ilang taon nyo po na ginagawa yan, Tatay Jesse? Matagal na. Matagal na, kabisado nyo na. Oo. Hindi kayo natatakot. Hindi. Kahit buhay po kung kunwari 5 years kinukuha yung tao ay yung Opo, yung namatay mo. nililipat, yung buto. 5 years kinukuha po nila, Walang guantes. Oo, wala, basta kinuha. Oh, nakikita ko yung ganyan eh. Kumbaga hindi kayo natatakot, nandidiri. Hindi. Dati ako ng embalmer dito sa Dison. sa Dison. Embalsamador kayo. no? Dati Mahirap po kasi. Mahirap Hindi na. naman masyadong Paano ba yung mag-imbalsa mo, Tatay? sa yung gamot lalo sa ugat ng Malalaking ugat. oo, yung mayor na ugat. Doon ko papasok yung yung karayom na maski Tapos karayom. i-inject yung gamot. Pasok mga Ruilyos! Thank you po. Malaking diba? salamat po sa YouTube. Sana marami pa po kayo makakatulong. Hindi lang po kami. Marami pa po sana. Salamat. Ayan, walang anuman po, Tatay Jesse. Mayroon na naman tayong napasay ngayon sa hapong ito. Napakasipag na mag-asawa, si Nanay Cathy and si Tatay Jesse, na taga-recycle ng kandila, mga kabayan, at tagapag-alaga ng mga puntod dyan sa sementeryo, mga kabayan, na talagang napakasipag. Sabi nga ni Tatay, siya naghuhukay, siya ang naglilibing, no, siya ang naglilinis dyan sa mga puntod dyan, no, and then minsan 150, minsan may bayad, minsan wala, pero nagtsatsaga si Tatay para sa siyam na anak, no, na mabigyan ng pagkain at mapaaral. Dahil sabi ni Nanay Cathy, ayaw niyang matulad kung anong buhay niya ngayon. Gusto niya kahit paano pagdating ng araw mabigyan niya ng magandang kinabukasan ng mga anak niya. Okay, syempre magpapasalamat po tayo sa walang Nanay Dito po Cathy, na, dito dito po na po. So ayan po mga kabayan, maraming salamat po muli sa walang sawang pagmamahal sa ating mga sponsors, subscribers, followers, YouTube members, viewers, commentators. Salamat po. Hindi po ako magsasawang magsasabi sa inyo salamat sa araw-araw ng aming paglalakbay. Dahil po sa inyo, napalawa po natin lalo yung ating ginagawa na pamimigay ng biyaya sa mga kababayan natin. Siyempre, magpapasalamat tayo sa walang sawang pagmamahal. Ate Vilma ng Italy, Sir Jess M ng Robbie KSA, shout out din kay Ma'am Kat, and Sir Albert from Robbie, Saudi Arabia, Ma'am Miss G Sablan from Chula Vista, California, Ma'am Rosemary Lim. Maraming salamat po sa inyong ginito ang puso. Naway pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Naway bigyan po tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Naway bigyan po tayo ng mahabang buhay pang sa ganun. Marami pa tayong matulungan na pamilya na talagang ang dami nag-aantay sa pagmamahal natin. Kaya maraming salamat po. Mga kabayan, huwag niyo pong kalimutan, pakishare, subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Tarita. Maraming salamat po. Gabi sa Sol. Bye. Ate Cathy and Kuya Jesse. Salamat.